Magandang araw po sa ating lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod. So sa ngayon meron tayong ibabahaging video rito na kung saan ay panahon pa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung saan nagkaroon sila ng pagtitipon at kasama nga rito si dating Senador Juan Ponce Enrile na siyang nagpahayag ng nakakabahalang sitwasyon nung time na yon na kung saan ay itong West Philippine Sea ay umatras dito ang Navy dahil na rin sa kagagawa ng dating Senador Trillanes sa China. At yun nga, ayon nga kay dating Senador Juan Ponce Enrile ay nagkaroon pala ng pag-uusap ito at ang naging mediator pa nito ay ang Amerika na kung saan hindi tumupad sa kasunduan ng China na pareho nilang iwanan yung bakante yung West Philippine Sea. Ngunit unang umatras ang Pilipinas at sumunod sa kasunduan, ngunit ang China ay hindi sila tumupad. So itong usapin na ito ay medyo matagal na ito, pero nais ko pong bigyan reaction at komento dito sa ating channel. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito sa ating channel, kung nais nyo pong maging bahagi ng ating mga video na ina-upload at mapanood nyo ito, isubscribe nyo na po at isama nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa bawat video na ina-upload sa channel na ito. So sundan po natin at panoorin natin itong video na ito. This is the problem of the West Philippine Sea. Alam mo po ninyo, nung ako'y nasa Senado, Senate President ako noon, inimbita ako ni President Aquino isang hapon doon sa palasyo, doon sa cabinet room. Nung dumating ako doon, ako ang unang dumating. Pangalawa, dumating si Senator Trillanes. Pareho kaming senador noon. Meron siyang ibinubulong sa akin na treason. Hindi ko naintindihan yung gusto niyang sabihin. Pagkatapos nung dumating na si Albert Del Rosario, kalihim ng Department of Foreign Affairs, at kasama niyang presidente, umupo sila. Bini-briefing kami ni Del Rosario tungkol doon sa nangyari sa Scarborough Shore. At mukhang nagkaroon ng alitan ang pangkat natin at ang pangkat ng China doon. Ngayon, sinabi ni Trillanes na nagpunta siya sa China at kinausap niya yung mga namumuno sa China tungkol doon sa bagay na sa problema na yun. Ako naman bilang presidente ng Senado noon, tinanong ko sa kanya, anong karapatan mo na nagpunta sa China? Yung ba, kusang loob mo lamang ang nagpunta ron? Sabi niya, hindi. Nagpunta ako doon, may authority ako. Sinong nag-utos sa inyo pumunta ron? Pagkatapos sumagot si Presidente Aquino, sabi niya, ako ang nag-utos sa kanya. Sinabi ko kay Presidente Aquino na dahan-dahan, Mr. President, medyo masalimot yata yan sapagkat hindi natin alam kung anong mga pinag-usapan nila ni Trillanes doon sa mga kinakausap niya sa China. Kaya mag-iingat tayo. Kung ating pong iisipin talaga yung nangyari na yun, tingnan mo, labas-pasok daw itong si Senator Trillanes sa bansang China at siya mismo ang nakikipagpulong doon. At yun nga, question daw ito ni dating Senador Enrile, kaya dating Pangulong Benigno Aquino Jr. na kung may authority niya o may basbas niya ang pagpunta roon ng dating Senador Trillanes. Ngunit ayon nga kay dating Senador Enrile ay inamin daw ng dating Pangulong Aquino na siya ang may pakana ng pagpasok ni Trillanes sa bansang China para makipag-usap. Pagkatapos noon, si Secretary Del Rosario, binigyan ako ng sulat ni Ambassador Brady natin sa China na nagre-reklamo na itong si Trillanes ay binabypass siya. Yung pala, si Trillanes
pasok at labas sa China na tila hindi na dumadaan sa immigration dahil inuutosan yata siya ni Presidente Aquino. Kaya sinabihan ko sila na dapat huwag natin gawin yun sapagkat bansa ang nauukol dito. Nagkaroon ng mediation. Ngayon, ang mediator pala doon ay ang Amerika. Ang question ngayon na hindi ko masagot at hanggang ngayon hindi ko alam kung sino ang humingi ng tulong ng Amerika. Ang Amerika ang nag-mediate. Nagkaroon ng kasunduan dahil sa mediation ng Amerika na umatras bawat China at Pilipinas doon sa area ng Scarborough. Sinunod ng Pilipinas yung kasunduan sa ilalim ng mediation ng Amerika pero ang China ay hindi sumunod. Ngayon, ang question ko, kung ang Amerika ang naging mediator, unang question, sino ang humingi ng tulong ng Amerika? Pangalawa, bakit nung hindi tinupad ng China? Sa palagay niyo po mga busing, ano ang dahilan at bakit ganito ngayon si dating Senador Trillanes na kung saan ay mukhang porsigido siyang gawin kung ano ang inaakusa ngayon sa dating Pangulong Duterte. At hindi kaya isa ito sa dahilan noon dahil hindi siya nagtagumpay dito sa mga plano niya na kung saan ay parang may usapan na siguro sila ng China na hindi naman inayunan ng dating Pangulong Duterte. Kaya't ganito na lang ito pinag-iinitan ng dating Pangulo na wala na siyang ginawa kundi batikusin yung mga ginawa ng dating Pangulong Duterte. So itong nagsalita rito ay si dating Senador Enrile na may alam siya sa mga pangyayari ng panahon ngayon na kung saan nga ay nakausap niya rin mismo ang dating Pangulong Aquino o si Noynoy Aquino Jr. na siyang Pangulo nung panahon na yun. Ang kasunduan no matras din siya. Bakit hindi man lang pinagsabihan ng Amerika ang China na tuparin niya yung kasunduan? Ang impression ko bagay parang ginamit lang tayo doon sa bagay na yun. Ano man na interest ang nauukol para sa Amerika, hindi ko alam. Pero ganon ang impression ko. Hanggang ngayon, hindi ko masagot kung bakit yung mediator natin ay hindi tayo tinulungan para tumupad naman ang China para doon sa kasunduan na umatras sila. Kaya ngayon, sila ang nakapwesto doon. Tayo na wala. Yan po ang natatandaan ko na pangyayari dyan sa problema ng tinatawag natin na panatag, isla ng panatag. Ang nakapagtataka pa rito, bakit ang US ang kinuha nilang mediator na sa pagkakaalam ko talagang hindi sumusunod ang China sa Amerika kahit kailan at talagang nagpapataasan ng iri ang mga ito. Pero dito nagtaka ako bakit naging mediator ang Amerika. Tingnan nyo, hindi siya sinunod ng China. Hindi siya sinunod sa kung ano ang kanilang pinag-usapan. Kaugnay ng West Philippine Sea na ito na pinag-agawan ng dalawang bansa. Senator, I would like the people to know you have given us really the almost the foundation of your talk tonight and probably your answers. Na bakit pumayag ang Pilipinas na umatras tayo? I would like to know if you know what drove Aquino to reach that decision to order the Navy to retreat. Yun daw ang kasunduan na natamo ng dalawang panig sa ilalim ng mediation ng American Mr. President. Kaya dapat siguro si Albert Del Rosario
malaman sa kanya kung sino ba ang bilang Secretary of Foreign Affairs noon, sino bang humingi. Yun na nga, ang tanong nga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay kung bakit pumayag din ang Pilipinas na umatras doon ng Navy sa West Philippine Sea, na kung saan ay dapat hindi nila binakante yun dahil para ka na rin nag-surrender kasi noon kung sa ganung sitwasyon. Kaya lagi yun nga, ang naging basihan kasi noon ay may mga pag-uusap na nangyari. Sa palagay ko alam ito ng Department of Foreign Affairs Ministry at saka ng dating Pangulong Aquino at kaya sila ang nakakalam ng sitwasyon na yun. Na tulong ng Amerika, si Ambassador Quisha na siya ang ambassador ng Pilipinas sa Washington noon, o ang mismong palasyo, si Presidente Aquino, hindi natin alam Ngayon, dahil doon sa pangyayaring yun nagkakuan tayo, na nalugi tayo. Dahil umatras tayo, ay China hindi nila mapaalis sa lugar na yun. This is really, Mary, the dilemma of the nation. Muli po, inyo pong napanood ang binahagi nating video at kung nagustuhan nyo po ito, i-share nyo po at i-like at mag-comment na rin kayo sa comment section ng inyong opinion, reaction o any komento na kaugnay dito sa binahagi nating video na ito. Hanggang sa muli, marami pong salamat sa patuloy nyong panonood. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.